Lord, today I thank you for this gift, the gift of this person standing before me. I thank the Lord for bringing you into my life and for the love we share. I believe it was His hand that guided us to one another. Our relationship didn't start off well. There were so many challenges right from the beginning, and for me, I'm not used to that kind of start in a relationship. But still, I choose and stay with her. And I always choose you because it's more enjoyable to be with the person gifted by the Lord. I promise to love you as Christ loves us, with patience, with kindness, and with grace. I vow to honor you, to respect you, and to serve you in humility. I promise to pray with you and to seek God's will in our marriage and to build our home in His Word. Through joy and sorrow, abundance and hardship, health and sickness, I will remain faithful to you. I vow to love you not only with my heart, but with the strength God gives me. I promise to seek Christ first so that I may love you better. I promise to pray over our marriage, to guard it, and to nurture it as a sacred covenant. When trials come, I will hold your hand and trust that God walks with us. When blessings overflow, I will praise Him and beside you. With God as our foundation, I give you my heart today and for all the days He grants us. With faith in Him and love for you, I commit my life to you, today and always. With God as my witness, I give you my heart, my faithfulness, and my life. From this day forward, I am yours, and I thank the Lord for the gift of loving you. Daisy Jane Henaralaw. First of all, I thank you, Lord, for this day. And to the man I prayed for, I would like to express how thankful I am today. Thank you for moving one step closer to me when we met. Thank you for choosing me. Thank you for praying for me, patiently waiting until God's answer our prayer. Thank you for being faithful to God above all else. Thank you for for taking care of yourself, taking your time preparing, molding, and bettering yourself. Thank you for not rushing and trusting the slow process of God has required us. Thank you for all the efforts I have seen and those I haven't seen. Thank you for the pure and sincere intention for me. Thank you for always telling me the right word at the right time. Thank you for making me feel I am worth more than all the hassle. And thank you for always being there. Looking back of our 9 years being together, I was okay with our life. Okay na ako kahit di na tayo magpakasal. Kasi I always have this thought in my mind, ang mahal-mahal magpaanal, ba't pa ako magpapakasal? Or tsaka na ako magpapakasal pag may divorce na sa Pilipinas. But by God's grace, He truly works in my life, opened my eyes, and showed me all the reason for me to marry you. And now, finally, we're getting married. And I couldn't imagine how God works perfectly for us to finally be in this day. After all the stress, sleepless nights, small fight, vertigo, finally we made it. And I know this is God's perfect timing. Iniisip ko, siguro nang ginawa ka ni Lord, He's thinking of me because He knows that I need you. When my nanay died, you told me and I know to myself that I became totally different person. I was in my darkest time of my life at alam ko ang hirap-hirap kong mahalin. But all you did is listen to me, give me unconditional love, and never-ending understanding. You never give up on me, even life is so hard. And now that we're getting married, I vow to give you the same love I'm getting from you. I vow to respect you, listen to you, and submit to you.
Rest assured that I will always pray for you. I am proud of you, and I will always support you for all the seasons of our lives. May God lead our heart to Him so we can love each other sincerely and faithfully. After this day, when we go home, we won't feel any more guilt because we already fulfilled our promise to God. I love you, my love, and all praises to God. Nasaan po ang mga singsing? Ang mga singsing na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog, nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Panginoon ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Daisy, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Mark, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Ngayon po ay tinatawag natin ang maglalagay ng veil kina Mark at saka kay Daisy. Ang veil ay simbolo ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. During our counseling kay Mark at kay Daisy, niliwanag ko po itong part ng scripture na ito. Wala po tayong mababasa sa Bible na husbands submit to your wives. Ang mababasa po natin sa Bible ay yung wives submit to your own husbands. Kahit na
mas madiskarte si babae, kahit mas matalino si babae, kahit mas mayaman yung pamilya ng babae, pero ang binabanggit po ng banal na kasulatan, dapat po magpasakop ang babae sa lalaki. And maliwanag po yun, no? Kay Daisy, maliwanag. At on the other hand, sabi naman po ng Bible sa husbands, hindi naman po siya dapat, parang tyrant. Sabi sa husband, love your wives. So sabi po sa Ephesians 5:22, wives, submit to your own husbands as the Lord. At sabi naman po sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church. Nasaan po yung maglalagay ng cord? Ang cord of unity ay sumisimbolo ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahal magpakailanman bilang mag-asawa. Ito po ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Sabi po sa Marcos 10, verse 7, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Nasaan po ang Bible? Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ito ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Huwag ninyong kaligtaan basahin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan ninyo ito araw at gabi upang matupad ninyo ang lahat ng nakasaad dito. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Naway ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at ng pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Nasaan po ang mga aras? Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Pinapaalala sa atin ito na ang Diyos ang dakilang nagkakalob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako din na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin ang babae. Tuwing magkakasal po ako, pinapaliwanag ko po ang simbolo nitong dalawang ito. Lalo na sa kapanahunan ngayon na may gera. So mahal po ang gas. I expect nyo na po na kaya yung iba mag-electric car na daw po. Pero ang point ko lang po, sa Bible, ang talagang sinasabi kasi minsan, sabi ng ibang tao, balanse lang naman yan. Pero actually sa Bible po ang talagang sinasabi, Matthew 22, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the great commandment. And ang sekreto, Matthew chapter 6 verse 33, iwan ko din po sa inyo. Ang sabi po ng verse, seek ye first the kingdom of God. So hindi siya balanse. Ang talagang una talaga is ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. At anong pangako po sa verse na yon? And all these things shall be added unto you. So sometimes kasi, masyado tayong nakafocus po dito, nakakalimutan po natin ang Lord. Ang hindi natin alam, ang sikreto, pag inuna natin ang Panginoon, bonus na lang po ito, idadagdag niya sa atin. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito, ang Biblia bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama, at tanggapin din niyo ang aras na simbolo ng pagpapala ng Diyos.
Inihilingan po ang mag-aalis ng cord at ng veil kina Mark at Daisy. Dako na po tayo sa signing ng marriage contract. Hihilangan po ang magsisindi ng mga kandila. Sa buhay ng mag-asawa, maaaring dumating ang panahon na kung saan ay may pagdaanan kayo ng mga pagsubok sa buhay at maaaring ang bawat isa sa inyo ay panghinaan ng loob. Kung sakaling dumating ang panahon, ikaw, Daisy, ay panghinaan ng loob, maaari kang kumuha ng kalakasan kay Mark. Gayon din naman kung ikaw, Mark, ay panghinaan ng loob. Maaari kang kumuha ng kalakasan kay Daisy. Ngunit kung dumating ang mas matitinding pagsubok sa buhay at pareho kayong walang pagkukunan ng kalakasan sa isa't isa, mayroon tayong pagkukunan ng kalakasan na hindi mauubos kailanman, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Panginoon sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ati pong ipanalangin si Mark at saka si Daisy. Italaga po natin sila sa Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Ama naming nasa langit na nagbigay sa lahat ng biyaya, aming manlilikha, nagbigay buhay, aming manunubos. Itinatalaga namin sa iyo si Mark at Daisy, habang itinatalaga nila ang kanilang mga sarili sa iyo, dalangin po namin na bigyan mo sila ng banal na pagkatakot sa iyo upang patuloy sila na magtiwala
Sumunod, mahalin ka, sambahin ka at paglingkuran ka habang sila ay nabubuhay. Pagpalain mo po ang kanilang kasal at pagpalain mo din po sila upang maging daluyan din po sila ng pagpapala sa iba. Pagpalain mo po ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan, at ang buong pamilya ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo.